Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. We have the freedom yet again to sing songs in worship, to pray, and most importantly, of course, to listen and receive the Lord's message. Let's remain standing. Tayo po ay manalangin as some of the men of the young adults or YA ministry will lead us in worshiping the Lord through song. Let's pray. Psalm 115 says, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory. For the sake of your steadfast love and your faithfulness." Verse 12, "The Lord has remembered us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both the small and the great." Tunay nga, O Diyos, na kayo ay tapat. And we worship you in spirit and in truth. Ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, those who have come here, and even our fellow worshipers who are with us remotely. May we all simply respond to you in praise. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan sa Exodus chapter 3, verses 13 to 15. Sa ating pong mga Pew Bible, dyan po sa inyong likod, sa inyong harapan, ay nasa page 56 po siya. Page 56. Exodus 3, 13 to 15. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Exodus 3, starting in verse 13. "Then Moses said to God, 'If I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? And what I say to them?' God said to Moses, 'I am who I am.' And he said, 'Say this to the people of Israel, I am has sent me to you.' God also said to Moses, 'Say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and thus I am to be remembered throughout all generations.'" Pagpalain naman ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay saglit na manalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na lumalang ng lahat ng aming nakikita, kayo po sana ang magturo sa amin sa hapong ito. Bigyan niyo ng linaw ang aming pag-iisip, bigyan niyo ng pagsunod ang aming mga puso. At nawa, Panginoon, ay ang mga leksyon na aming matututunan sa hapong ito ay aming maipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay bilang inyong mga tagasunod at alagad. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Pagpalain nawa, Panginoon, ang inyong salita sa aming mga puso't isipan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series na ating pinamagatang How Great Thou Art, the Incommunicable Attributes of God. Yung kanyang mga katangian o kanyang kalikasan na hindi niya na ipapasa sa iba sapagkat ito ay kanya lang. Incommunicable Attributes of God. Ang title po ng ating mensahe ay I Am Who I Am, ang self-existence ng Diyos. Ngayon siguro nagtataka kayo, bakit kaya hindi ko tinagalog ang lahat ng words? Kasi mahirap pong Tagalogin yung I am who I am. Pag tinagalog niyo po yun, ako nga, si ako nga.
So parang mahirap unawain, di ba? Ako nga. O ano ngayon, di ba? Parang mahirap unawain. Tapos yung self-existence, kung tatagalugin ko po, ay sariling pag-iral. Lalo nyo namang hindi naunawaan kung ano yung pag-iral, di ba? O sariling pamumuhay, kulang po yung pamumuhay na meaning. Kaya ginamit ko na lang po yung English, self-existence ng ating Diyos. Bilang ating panimula, babalik-aralan po natin ang mga katangian ng Diyos na incommunicable. Yung mga katangian na tanging sa Kanya lang. Yung mga katangian na hindi niya ipinapasa sa atin sapagkat hindi natin kaya. Ito yung mga katangian na naghihiwalay sa Kanya, sa Kanyang pagiging Diyos at sa ating pagiging tao. So una, sa ating pag-aaral, nakapag-aaral na tayo ng mga apat na Kanyang katangian. At ang unang katangian na ating inaral ay ang Kanyang omnipotence, ang Kanyang pagiging pagkakaroon ng lahat ng kalakasan at ng kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. Sabi sa Jeremiah chapter 32:17, nananalangin po ang propetang Jeremiah at ang sabi niya, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Yun po ang simbolo ng Kanyang pagiging malakas sa lahat. Nothing is too hard for you. Natutunan natin na sa Kanyang pagre-release ng Kanyang power, hindi po nababawasan ang Kanyang power. Hindi po siya nanghihina. Hindi po siya tumatanda. Hindi po siya nasisira. Hindi po siya nababawasan. Ang Kanyang power, ang Kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Napakaganda pong sambahin o maging tagasunod ng Diyos na taglay ang lahat ng kapangyarihan sa mundo, na kaya niyang gawin ang lahat ng naaayon sa Kanyang banal na kalooban para sa atin. Pangalawa, napag-aralan natin ang omnipresence ng ating Panginoon, ang Kanyang pagiging nasa lahat ng lugar. Pagiging nasa lahat ng lugar. Sa Psalm 139:7, binasa natin doon, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Ito po ay tinatawag na rhetorical questions. Where shall I go from your spirit? Wala. I cannot go anywhere. Wala akong pwedeng puntahan na aking matatakasan ang iyong kaluluwa. Where shall I go? Where shall I flee from your presence? Saan ako pwede magpunta na ikay wala roon? Ang sagot, wala, sapagkat ang Diyos ay sumasalahat ng lugar. At sumasalahat siya ng lugar sa Kanyang kabuuan. So sa bawat lugar kung nasan siya, siya ay buong Diyos sa Kanyang buong kalakasan at kaalaman. Yun ang Kanyang omnipresence. Nakakabusog po ng puso na malaman natin na kahit saan tayo naroon ang ating Diyos. Nakakatakot din pong maunawaan sapagkat wala tayong lugar na pwedeng pagtaguan ng ating mga pagkakasala. Siya ay sumasalahat ng lugar at dapat ito ay isang maging kagalakan para sa atin, mga nananampalataya sa Kanya. Tapos, pinag-aralan natin na siya ay immutable, hindi nagbabago. Malakay 3:6. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Siya ay hindi nagbabago. Ang Kanyang pangako ay hindi nagbabago. Ang Kanyang plano ay hindi nagbabago. Ang Kanyang pag-iisip ay hindi nagbabago. Hindi katulad sa atin na madalas magbago tayo ng isip. Sabi nga nila sa mga babae, it's a woman's privilege to change her mind. Kasi daw papalit-palit ang isip ng mga babae. Alam nyo, mas masahol ang mga lalaki, no? Sa kanilang papalit-palit na pag-iisip. Pero ang Diyos natin, hindi siya nagbabago. At siya ay omniscient. Alam niya ang lahat. Sabi sa Psalm 139:1, Psalm 139:1, O Lord, you have searched me and known me. Sabi ni David dito sa Psalm na to, kahit ako'y tumayo, umupo, matulog, maglakad, magpasyal,
alam mo, nandoon ka, ikaw ay nakakaalam ng lahat. Ang Diyos hindi kailangan turuan, ang Diyos hindi kailangan mag-aral, lahat ng kailangan niyang malaman, alam niya. Lahat ng kailangan malaman, alam niya. Ang lahat ng bagay ay alam niya. Walang kakulangan ng kanyang katalinuhan, hindi siya nauubusan ng kanyang kaalaman. Yan ang mga incommunicable attributes na atin ang napag-aralan. Alam niyo mga kapatid, yung pag-aaralan natin ngayon, yung self-existence ng Diyos, actually dapat dito tayo nagumpisa sa kanyang self-existence. Kasi kung wala po siya, kung hindi po siya self-existent, hindi po siya omnipotent, hindi po siya omnipresent, hindi po siya omniscient, at hindi po siya immutable. Kasi wala siya. Nag-uumpisa lahat sa kanyang pagiging Diyos. Yung kanyang being, yung kanyang self-existence. Kaya yun ang kailangan nating maintindihan ngayong hapong ito. At aaminin ko sa inyo na sa lahat ng aking pag-aaral, sa lahat ng aking pagtuturo dito sa GCF, dito po ako talaga nahirapan. Napakarami akong mga aralin na binasa, mga video na pinanood, na mga lecture na pinakinggan, sapagkat medyo mahirap po unawain yung katotohanan na ang Diyos ay nagmumula sa sarili niya. Kasi tayong mga tao, meron tayong pinagmulan. Meron tayong mga magulang. Ang mga magulang natin, may mga magulang. Ang mga magulang nila, may mga magulang din. No? Maraming magulang sa ating buhay. No? Mga kapatid, lahat po ng bagay ay mayroong pinanggalingan. Ngunit ang Diyos, siya ay nagmula sa kanyang sarili. Kaya napakahirap nating maunawaan yung konseptong yun. Hindi ko nga maitagalog yung self-existence. Sariling pag-iral. Wala pong sapat na Tagalog word para may-describe ang buong katotohanan ito. Kaya kung i-Englishin ko po, paumanhin na lang po sa inyo. Ang isang definition ng self-existence is one who exists by necessity of his own nature. Kailangan niyang umiral sa sarili, kailangan niyang magmula sa sarili niya sapagkat kailangan, necessary being. Siya ay merong necessity na umiral mula sa sarili niya sapagkat yun ang kanyang naturalesa, yun ang kanyang nature na maging existent. Ngayon, hindi natin maunawaan yun kasi yung nature niya kung minsan masyadong malalim, masyadong mataas, hindi natin maarok. Pero sabi sa John chapter 1 verse 4, in Him was life. Palagi po natin nababasa yun pag binabasa natin ang Gospel of John. Pero ang napakalawak na katotohanan iyon ay ito. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng buhay. In Him was life. Kaya sabi ni Pablo, para tayo maligtas, we have to be in Christ. We have to be in Him. No, dapat kasama natin siya. Ang ating Panginoon mismo, nung siya ay nagtuturo, sabi niya, kung sino man ang kakain ng aking laman, iinom ng aking dugo, siya ay maliligtas. Ang ibig niya sabihin nung kailangan siya ay maging bahagi ng ating buhay at tayo naman ay maging bahagi niya. We are in Him. Because in Him was life, and the life was the light of men. Yung pong light ay isang simbolo ng eternal life, ng glory, ng kaluwalhatian, na magkakaroon tayo kapag tayo ay nasa Kanya. Tayo ay naniniwala sa Kanya. Ang sabi ng Colossians 3, our life is hidden in Christ with God. Nakatago, nakalakip ang ating buhay sa Kanya, kay Kristo Jesus. Sapagkat sa Kanya, nagmumula ang lahat ng buhay. Isang paborito kong author at speaker ay isang professor ng Dallas Theological Seminary. Nasa Panginoon na po siya ngayon. Ang isang favorite preacher ko sa Amerika, si Dr. John MacArthur. Ang kanyang favorite preacher, ito po si Dr. S. Lewis Johnson. Kaya binasa ko po yung kanyang mga sinulat tungkol sa attributes of God.
At sa kanyang pagtuturo tungkol sa self-existence, ang wika niya ay ganito. And I quote, "Now, God has being from Himself." He has being from Himself. Ngayon, hindi ko po matagalog yun. Tagalogin nyo nga. No? Siya ay merong pagiging sa sarili niya. Yun po ang literal translation ng He has being from Himself. Pero ang ibig sabihin lang nun ay ganito. He has a deity. Papaliwanag po yung salitang yun mamaya. That is, He is characterized by a being that is self-originated. Pinagmumulan niya ang kanyang sarili. Nagmula siya sa kanyang sarili. He does not derive His essence from anyone else. Hindi po siya ginawa ng kahit na sino o ng kahit na ano. Ang kanyang pagiging Diyos ay nagmula sa kanyang sarili. So, tignan natin ang mga aspeto nitong pagiging self-existent. Una, siya ay walang hanggan, walang simula, at walang wakas. Dahil ang kanyang pag-iral, dahil ang kanyang buhay, is by necessity of His own nature, nagmumula sa sarili niyang kalikasan. Kalikasan niya ang mag-exist. Dahil doon, God cannot not exist. Nakuha niyo ba? God cannot not exist. Hindi po pwedeng maputol ang kanyang existence. No? He will always exist. He is infinite. Siya ay walang hanggan. Hindi katulad natin, mga creatures, one day, we will cease to exist in this life. At tayo may buhay na walang hanggan lamang sa Kanya. Ngunit siya mismo ay walang hanggan. Ang kanyang existence ay kailangan para ang lahat ng bagay at ang lahat ng kanyang nilikha ay magpatuloy na mabuhay o mag-exist. Kung siya po, for some reason, ay matapos ang kanyang existence, magugunaw po tayong lahat dito. Hihinto ang ating existence if He ceases to exist. But, siya ay walang hanggan, walang simula, walang wakas. Hindi natin mag-grasp yung concept ng eternity, pagiging walang hanggan. Pero ganun po ang ating Diyos. At yun po ay nagmumula sa kanyang self-existence. Pangalawa, siya ay walang sanhi at ang sanhi ng lahat ng bagay. He does not have a cause. He is uncaused. Ang wika ng mga pilosopo, no, ang lahat ng bagay daw ay effect. At ang lahat ng effect ay may cause, may sanhi. May resulta, may sanhi. Ngunit ang ating Diyos, hindi po siya effect. Siya po ang sanhi ng lahat. Wala po siyang sanhi. Napakahirap nito, no? Tinatanong marahil ng iba, sino ba ang nag-cause sa Diyos? Who caused the existence of God? Kanino nagmula ang Diyos? Ang sagot is that siya ang una na sanhi ng lahat. Siya ay mula sa kanyang sarili. Wala siyang pinagmulan, pareho natin. Wala siyang pinagmulan, pareho ng kanyang mga nilikha. He exists in and of Himself. Ang wika ng isang aklat, He just is. He just is. Hindi siya was, He is. Napakaintindihan, pating grammar mali, no? Siya ay basta. He just is. No? He just exists. Siya ay nagmula sa kanyang sarili. Ganito ang wika ng Athanasian Creed. Yung Athanasian Creed po ay sa mga unang araw pa ng iglesia, nung nagkaroon ng isang heretiko, ang pangalan niya ay si Arius.
at ang kanyang Arian heresy ay nagsasabi na ang Panginoong Diyos daw ay tao lang o nagumpisa bilang tao at naging Diyos. O siya ay tao lang, hindi siya tunay na Diyos. Ngunit ang ating paniwala bilang mga Kristiyano, si Jesus is truly God and truly man. Tunay na Diyos at tunay na tao. Ang sabi ng Athanasian Creed ay ganito. So kanilang tinuligsa ang kasinungalingan ni Arius at sila ay nag-meet sa isang council at kanilang pinag-isipan at sinulat ito. The Father is made of none. Walang pinagmulan ang Father. Neither created, hindi nilikha, nor begotten or pinanganak. The Son is of the Father alone, not made, not created, but begotten. Kasi He is the only begotten Son. The Holy Spirit is of the Father and of the Son, neither made, nor created, nor begotten, but proceeding. Nagmula sa kanila. So, ang Godhead, ang Father, Son, and Holy Ghost, ay walang pinagmulan, kundi ang sarili nila. Pangatlo, hindi siya self-created. Hindi niya nilikha ang kanyang sarili. Kasi iba, sige, paano kaya siya nagmula sa sarili niya? Baka he is self-created. Baka nilikha niya ang sarili niya. Ngayon, sinasabi ko pa lang yon, nahihirapan na kayong intindihin, paano kaya niya nilikha ang sarili niya? Dapat, nilikha na siya para niya malikha yung sarili niya. Kasi hindi siya pwedeng creator and created at the same time. Ang sabi nga ng mga philosopher, that violates the law of non-contradiction. Kasi nagko-contradict siya. Kailangan niyang maging bago siya maging. Ang hirap, no? Hindi siya self-created. Hindi niya ginawa ang kanyang sarili. Nagmula siya sa kanyang sarili. He is self-existent. He is self-originated. Pero hindi siya self-created. Hindi niya nilikha ang kanyang sarili. Kaya huwag niyong isipin na ang Diyos, nilikha niya yung sarili niya. Kasi kung pwede yun, yung sinasabi ng mga scientifico, na ang lahat ng ito ay nagmula sa wala. Yun po sinasabi ng evolution eh. Nothing times nobody equals everything. Ang lahat ay nagmula sa bula. Yun ang sinasabi ng evolution. Kaya huwag kayo maniniwala sa evolution. Pag yung mga anak nyo, tinuturuan sa eskwelahan ng evolution, pasinungalingan nyo na yung tinuturong yon. Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat. Hindi siya self-created, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi paniwalaan ito ng mga scientifico. Ayaw paniwalaan ng mga taong ayaw lumuhod sa pagka-Diyos ng ating Diyos. Kaya sinasabi nila, walang Diyos, walang pinagmula ng lahat. Yung Big Bang, no, alam niyo yung Big Bang Theory, hindi yung comedy na sitcom. No. Yung Big Bang Theory, na meron daw isang point of singularity 14 billion years ago, hindi ko alam kung paano nila binilang yon, na bigla na lang pumutok, sumabog, at doon nagmula ang lahat ng bagay. Magic, no? Pinaniniwalahan nila yon, na nagmula tayo sa bula, sa isang putok. So ang tanong, sino ang nagpaputok? Sabi nila, hindi na namin kailangan malaman yon. Ha? Kung tunay kayong scientifico, kailangan mo malaman sino ang nag-cause ng Big Bang. Kung totoo nga na ang Big Bang ay nangyari, sino ang nag-cause ng Big Bang? Ayaw nilang sagutin sapagkat ang sagot, in the beginning, God created the heavens and the earth.
Ang sabi sa John chapter 1 verses 1 to 3, in the beginning was the Word. Si Kristo po ito, the Logos. And the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. Sapagkat siya ay nagmula sa kanyang sarili, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Siya po ang pinagmulan ng lahat. Yan po ang isang aspeto ng kanyang self-existence. Kung hindi po siya nagmula sa sarili niya, wala po tayong pagmumulan lahat. Tayo po ay bula. Pangapat, hindi siya umaasa sa kahit anuman para sa kanyang pag-iral, para sa kanyang existence. Hindi ko ito masyadong bibigyan ng diin sapagkat ito yung independence and self-sufficiency ng Diyos. Ito po ang ituturo ni Elder Dan Cura next weekend. So abangan nyo na lang. No? Pero ito po ang isang aspeto ng kanyang self-existence. Hindi niya kailangan, wala siyang pinagmulan, wala siyang bagay na cause sa kanya. Sabi ni A.W. Tozer sa kanyang aklat na The Attributes of God, the Christian believes that God is the original existence. Siya ang original na pinagmulan ng lahat. No? That He said, I am. Yun ang kanyang pangalan. Yun ang ating teksto. That He said, I am, and because God is, everything else that is. Linaw, no? Ulitin ko, Kasi kahit sa English, mahirap, no? Because God is, because siya ay nagmula sa kanyang sarili, everything else that is, ang lahat ng bagay na ating nakikita, is. Ang ating being, ang ating existence, ay nagmula lahat sa Kanya. Kung wala po siya, wala po tayong lahat. Hindi ko nga po alam kung paano tinatranslate ng ating kapatid. Itong napakahirap na konsepto. Kasi kahit po ako, nahihirapan po akong i-explain sa Tagalog. Kahit po kaninang umaga sa English service, hirap po ako na ipaliwanag yung konsepto na because God is, everything else that is. Siya po ang dahilan ng ating existence. Because He exists, dahil siya ay existent, tayo ay existent. Ganun po ang pinakamabuting paraan ng pagpapaliwanag. Ngayon, tapos na po ang panimulang introduction, pupunta na po tayo sa ating teksto. No? Titignan po natin yung Exodus chapter. The introduction pa lang po yun. No? Pasensya na kayo. No? Ipinapaliwanag ng pangalan ng Diyos ang kanyang self-existence. Ito po ang biblical na ebidensya para sa self-existence ng Diyos. Una, ang kanyang pangalan ay nagpapaliwanag sa atin kung anong ibig sabihin ng self-existence. Ang kanyang pangalan, ang ebidensya na siya ay self-existent. Balikan po natin yung Exodus chapter 3 verses 13 to 15. Then Moses said to God, kasi nakikipag-usap si Moses kay God. Naalala nyo, ito yung nangyari nung siya ay nandun sa loob ng kuweba at may kausap siyang isang burning bush. At naunawaan niya na yung burning bush na yon ay isang kalikhaan ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng supernatural event na yon, ay kinakausap niya si Moses. Ang sabi niya kay Moses, ikaw ang ipadadala ko sa Ehipto para palayain ang aking bayan. Ang sabi ni Moses, who am I? Sino ba ako, Panginoon? Para ako ang gamitin mo upang palayain ang bayang Israel. Sa loob-loob niya, 80 years old na ako. No? Ako ay shepherd na lang. Malayo na yung panahon na ako ay Prince of Egypt. At hindi ba nga sinubukan ko na depensahan ang isang kababayan ko at pinatay ko pa yung nangaapi sa kanya at nilibing. Tapos,
siya pang nagsuplong sa akin para ako ay maging fugitive. Siguro iniisip yun ni Moses, who am I? Sino ako? Para maging tagapagligtas ng Israel. Dito, ang tinatanong niya ay ito, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is His name? So kanina ang tanong niya, who am I? Ngayon, ang tanong niya, who are you? Alam nyo, kaya niya tinanong yon, dahil noong panahon na yon, sa kanilang kultura, maraming mga Diyos-Diyusan na may mga kanya-kanyang pangalan. No? Kaya para niya maipakilala ang Diyos ng Israel na siya ay kakaiba sa lahat ng mga Diyos-Diyusan, kailangan niya masabi kung anong pangalan ng Diyos. So, siguro nga may kadahilanan siya para itanong. Ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. God said to Moses, I am who I am. Ako, si ako nga. Ang hirap, no? Mas magandang pakinggan na yung I am who I am. No? I am who I am. And He said, say to the people of Israel, I am has sent you. I am has sent you. Alam niyo, ang pangalan ng ancient times ay isang descriptor ng kalikasan ng may-ari ng pangalan. So, nung binigay ng Diyos ang pangalan niya na I am who I am, yun po ang nagdi-describe sa Kanya. At ang ibig po sabihin ng salitang I am sa Hebrew, ang ibig po sabihin nun is to be. Yung salita po sa Hebrew ay haya o eye, no? Ang ibig po sabihin nun is to be. I exist. Yun po ang translation sa Ingles. I exist. I am. My being is me. I am. Ang hirap. Okay. I am. I will come to pass. Yun po ang mga meanings ng salitang haya. Yung haya po, nung ispineling ng mga Hudyo, gumamit sila ng 4 na letra, YHWH. Actually, 3 letra lang po yun. No? Kaya ang tawag nila doon, the Tetragrammaton. Yun po ang pangalan ng Diyos. Sabi niya, I am. I am is my name. Ang ibig sabihin nun, siya ay existing in and of Himself. Siya ay nagmula sa kanyang sarili. Yun po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. I am, ang ibig po sabihin nun, nagmula ako sa aking sarili. Pero hindi siya I was. Hindi siya I will be. Siya ay I am. Ang ibig po sabihin nun, kasi verb po yon, ang verb may past tense, may future tense. Sa atin. Kasi tayo ay nakukulong ng panahon, ng time. Pero ang Diyos po ay labas sa panahon. Ang lahat sa Kanya is an ever-present present. An eternal present tense. I am. Basta, I am. Yun po ang pangalan niya. I am, I exist. I am God. I am sufficient. I am eternal. I am infinite. I am. He just is. He existed, He is existing, He will continue to exist. He was and is to come. Pagka nakikita natin yung lingwaheng yon sa Biblia, gumagamit ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta na tinatawag natin ng anthropomorphisms. Isang pananalita na parang human. Sa human beings po, merong past tense, may present tense, may future tense. Sa ating Diyos, wala po. Kaya sinabi niya, para niyo maunawaan in your human terms, ang isang pag-explain ng kanyang pagiging I am is He was and is to come. Datapwat siya ay palaging buhay, walang hanggan, eternal. Ang Diyos, ang tanging being
na merong kapangyarihan na magbula sa sarili niya. Kaya siya ang una sa lahat. Sabi sa Isaiah 43 verses 10 to 11, "You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me no God was formed, nor shall there be any after me." So there was no one before Him. Walang nauna sa Kanya. Siya ang una. No? I am the Lord, wika niya, and besides me there is no Savior. Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos. Ang sabi ni Dr. R.C. Sproul ay ganito, sa kanyang aklat na Moses and the Burning Bush. Si R.C. Sproul ay isang sikat na theologian, na Reformed theologian. Isa ko po siyang paboritong sundan at basahin at pakinggan. Ang wika niya ay ganito tungkol sa self-existence ng ating Panginoon. When God revealed His name, I am, to Moses at the burning bush, He was revealing something very important about Himself, namely, that He is self-existent. Pinagmulan niya ang kanyang sarili. He has the power of being in and of Himself. Mahirap natin maunawaan yon sapagkat tayo ay creatures. Meron po tayong pinagmulan. Ang Diyos po, pinagmulan niya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya nilikha ang kanyang sarili. Basta siya ay nagmula sa kanyang sariling kapangyarihan. Ngayon, sa New Testament, makikita natin ginagamit yung I am. Kasi yung haya, yung Yahweh, pag nung translate sa Greek, no, nagkaroon ng version na Greek version, Greek translation ng Old Testament. Ang tawag po natin doon ay Septuagint. Ayon sa Septuagint, yung Yahweh ay translate na ego eimi. I am. So sa New Testament, ego eimi po ang I am. Greek po kasi ang New Testament. Sa New Testament, ang gumamit nitong pangalang ito ay si Jesus mismo. Kanya pong ginamit ito ang pangalan ng Diyos at kanyang tinukoy ito sa sarili niya. Sa Gospel of John na sinulat ni John para mapatunayan na siya nga ay anak ng Diyos, sabi niya sa John 20:31, "But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God." So sinulat ko lahat ito para patunayan sa inyo na si Jesus ang anak ng Diyos, na siya nga ay tunay na Diyos at tunay na tao. Sa Gospel of John, mayroon pong 7 beses na ginamit ni Jesus ang I am, Yahweh sa Hebrew, ego eimi sa Greek, I am sa English. Ginamit niya po ito at least 7 times sa Gospel of John. Isa-isahin po natin. John 6:35, I am the bread of life. John 8:12, I am the light of the world. John chapter 10 verse 9, I am the door. Pakinggan niyo po ito. Tandaan niyo po yung mga verses. Bibigyan ko po kayo ng quiz mamaya. I am the door. Sabi niya sa John chapter 10 verse 14, I am the good shepherd. Sabi niya sa chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi niya sa John 15:1, I am the true vine. Paulit-ulit niyang ginagamit itong I am. Meron pang ibang gamit ng I am sa Gospel of John. Sa John chapter 6, nung niligtas niya yung kanyang mga disipulo pagkatapos nilang maalog ng bagyo sa gitna ng Sea of Galilee, naglakad po siya sa tubig, di ba? At sinundo niya ang kanyang mga disipulo. Pagdating niya po dun sa boat, ang sabi niya, do not be afraid, it is I. Sa atin pong English version, ganun po ang rendering. Sa Greek po, iba. Kung susundin natin yung original na language, ang sinabi niya, be not afraid, I am.
Nung kinausap niya yung babaeng Samaritana, yung babae sa balon, sabi ng babae, nakikipagtalo sa kanya, pagdating ng Mesiyas, sasabihin niya ang lahat ng katotohanan sa atin. Ang sabi ni Jesus sa kanya, I who speak to you am He. Sa ating pong English version, ganun po ang translation. Pero sa original po, ang translation actually ay, I who speak to you, I am. Yun po ang original version. So I am po ang ginamit niya. Sinabi niya, ako si Yahweh, ako ang Diyos. Nung siya'y nakikipagtalo sa mga Pharisees, sa John chapter 8, na tinawag nilang kayo mga anak ng demonyo. You are children of your father, the devil. Alam niyo, ganyan po mag-share ng gospel ang ating Panginoon. No? Yung katotohanan ng ating pagiging makasalanan ang inuuna niya. Kaya ang sabi nila, we are not sons of the devil, we are sons of our father Abraham. Anong sabi ni Jesus? Before Abraham was, I am. Parang wrong grammar, no? Hindi po. Sapagkat yun po ang pangalan ng Diyos at siya ay Diyos. Ngayon, nakita na natin na ipinapaliwanag ng kanyang pangalan, Yahweh, I am, no? Ang kanyang pagiging self-existent, nagmula sa kanyang sarili. Ipinapangaral din ng buong salita ng Diyos ang kanyang self-existence. Babasahin ko lang po ang ilang bahagi nito sapagkat wala na po tayong oras. No? Psalm 90 verses 1 and 2. A prayer of Moses. Ito po ay isang salmo na si Moses ang sumulat. Isang panalangin niya. Nang-umpisa ang panalangin niya, Lord, Yahweh, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Yung salita pong everlasting, from vanishing point, yung pong naaabot ng mata ninyo. Yung kung saan nagva-vanish yung paningin nyo. From vanishing point to vanishing point. Yung vanishing point po actually walang hanggan yun. Kaya mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Because He is self-existent. He cannot not exist. Hindi siya pwedeng hindi umiral o mabuhay. Psalm 90 verses 1 and 2. Isaiah 44, 6 to 8. Thus says the Lord, the King of Israel and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Sa ating pong perspektibo, kung ikaw ay first, hindi ka pwedeng last. Ikaw ang first eh. Kung ikaw ay last, hindi ka pwedeng first. Kasi last ka nga eh. Kung ikaw ang beginning, hindi ka din pwedeng end. You can only be one. Isa lang. Kung first, first. Kung last, last. Pero ang Diyos sabi niya, I am the first and I am the last. Sapagkat hindi napuputol ang kanyang buhay, ang kanyang existence. Who is like me, wika niya? Let him proclaim it. Let him declare and set it before me. Since I appointed an ancient people and let them declare what is to come and what will happen. Kung kayo ay Diyos din, kapareho ko, sabihin niyo kung ano mangyayari, sapagkat siya lang ang nakakaalam. Fear not, nor be afraid, have I not told you from of old and declared it, and you are my witnesses. Is there a God besides me? Ang sagot, wala. There is no rock, I know not any. Siya lang po ang Diyos. Isaiah 41, 2 to 4. Who stirred up one from the east, whom victory meets at every step. He gives up nations before him, so that he tramples kings underfoot. Huwag po tayong mag-aalala kung sinong nasa kapangyarihan sa kung saang bansa. Minsan nag-aalala tayo eh. Sapagkat ang tunay na hari, ang tunay na may kontrol na lahat, ay nakaupo pa rin sa trono ng langit. At hindi siya magbabago, hindi siya mawawala. He makes them like dust with his sword, like driven stubble with his bow.
He pursues them and passes on safely by paths his feet have not trod. Who has performed and done this, calling the generations from the beginning? I, the Lord, the first, and with the last, I am He. Siya kaya ay eternal self-existent God. Colossians 1, nasa New Testament na po tayo. Verses 15 to 17. Inawit po natin ito kanina. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created. By Him all things were created. In heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Yung pong mga salitang yon ay tumutukoy sa mga espiritual na being. Pati yung mga espiritual na being, mga anghel, mga demonyo, lahat po yon ay kanyang nilikha. All things were created through Him. Bakit? Dahil sa Kanya nagmumula ang lahat. Siya ang pinagmumula ng lahat. He is the self-existent source, cause of all things. All things were created through Him and for Him, and He is before all things, and in Him all things hold together. Ang Diyos ang nagme-maintain, nagsasustain ng ating buhay, ng ating universe. Kaya walang bumabanggang asteroid o meteorite sa atin. Kaya walang nagbabanggang mga planeta. Kaya hindi nagso-solar flare na umaabot sa atin para sunugin tayo lahat. Ang atin pong layo sa sun ay tamang-tama lang para hindi tayo masunog at hindi ganoon kalayo para tayo ay maging yelo. Sakto lang. And He holds all things. Sabi sa Hebrews 1:3, He upholds all things with the word of His power. Siya po ang pinagmumulan lahat. Siya ang humahawak ng lahat. Siya ang nagsusustain ng lahat. Yan po ang implikasyon ng kanyang self-existence. 1 Corinthians 8:6, Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things, and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist. Ang ating pong buhay, ang ating existence, ay utang natin sa kanyang existence. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy na po, malapit na po tayo sa huling mga libro ng Biblia. 1 Timothy chapter 6, verses 15 to 16. Which He will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality. He cannot not exist. Revelations 1:8. So Revelation po, sa umpisa, ang pagpapakilala ng Diyos sa sarili niya, ni Jesus, ang sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Yung Alpha po ang first letter ng Greek alphabet, ang Omega po ang last letter ng Greek alphabet. I am the Alpha and Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come. Yun din po ang sabi ni Isaiah. Yun din po ang sabi ni Yahweh. Sa ending ng Revelation, sa Revelation 22:13, ang wika niya doon, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Siya po ay walang hanggan. At dahil po doon, ano kaya ang tugon nating mga Kristiyano sa katotohanan tungkol sa self-existence ng Diyos? Ito po ang pwede nating tugon. Una, ang kanyang self-existence ay nagtataguyod ng iba pang niyang mga katangian. Kung hindi po siya self-existent, wala po yung omnipotence, wala po yung omnipresence, wala po yung omniscience, at wala po yung hindi siya nagbabago. Dahil siya ay nagmula sa kanyang sarili, ang lahat ng katangiang ito na ating mahal, na ating gusto, na ating pinanananganan, lahat ng ito, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaalaman, ang kanyang
pagiging nasa lahat ng lugar, ang kanyang hindi pagbabago, lahat ng ito ay tiyak. Lahat ng ito ay pwede nating asahan. Yan po ang isang implikasyon ng kanyang self-existence. Pangalawa, ang kanyang self-existence ay dapat mag-alis ng lahat ng ating mga pagdududa at pangamba tungkol sa kung saan tayo nanggaling, origin, para saan ba tayo naririto sa lupa, meaning, at kung saan tayo pupunta, destiny. Yan po ang tinatanong ng lahat ng pilosopo. Origin, meaning, and destiny. Ang sagot po dyan ay ang ating self-existent God. Dahil siya ay nagmula sa kanyang sarili at pinagmulan ng lahat, alam natin ang ating origin. Dahil siya ay isang self-existent God na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at nabuhay ng isang walang kasalanang buhay para sa ating katuwiran. Dahil doon, tayo ay may meaning. No? Ang origin natin, we are from Him. Ang meaning natin, we live for Him. Ngayon, dahil siya ay self-existent, He's the beginning and the last, alam natin ang ating patutunguhan, ang ating destiny. Ang ating pong destiny ay walang hanggang kalwalhatian sa kanyang piling kung tayo ay mananampalataya sa kanya. So we come from Him, we live for Him, and we will be with Him sa kalwalhatian niya. Pangatlo, ang kanyang self-existence ay dapat mag-alab sa ating pagsamba at magbigay ng inspirasyon sa ating pamumuhay. Dahil sa Kanya, tayo ay nabubuhay at kumikilos at nagkakaroon ng ating pagkatao. Ito po ang sinasabi sa Acts 17:24-28. Babasahin ko po ito sa aking pagwawakas. The God who made the world and everything in it. Sabi ni Pablo. Nagpipreach siya nito sa Greece, sa Athens. Ang kanyang kausap ay yung mga matatalino ng Athens. No? Nasa Areopagus siya, Mars Hill. Ang tawag doon sa lugar na yon. Ang kanyang pag-share ng gospel ay nagmula sa Genesis. Sabi niya, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Kasi ang Greece po nun, maraming temples para sa lahat ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Sabi niya, the real God does not live in temples made by man, nor is He served by human hands, as though He needed anything, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. Lahat ng ating buhay, ang paghinga natin, ang bawat hininga natin, ay hindi mangyayari kung hindi papayagan ng Diyos. Ang bawat tibok ng ating puso ay hindi mangyayari kung hindi papayagan ng Diyos. Hindi tayo makakabangon sa umaga sa ating pagkakatulog kung hindi papayagan ng Diyos. Hindi tayo makakatayo, makakalakad at gagawa ng kahit na ano kung hindi papayagan ng Diyos. He gives to all mankind life and breath and everything. And He made from one man, yun po si Adam, every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. Siya ang nag-ayos ng lahat ng bansa. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kasi ito sinabi niya, that they should seek God. Kaya siya po nagpahiwatig, nagpamalas ng kanyang sarili, nagparamdam that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually not far from each one of us. At yung first part ng verse 28, ang wika niya ay ganito, for in Him we live and move and have our being. Ang Diyos po ay nagmula sa kanyang sarili at dahil doon, tayo po ay may pinagmulan. Dahil siya ay namatay na krus, tayo meron tayong purpose in life. Dahil siya po ay nangako sa atin na tayo may buhay na walang hanggan, tayo po ay makakasama niya sa kalwalhatian. We have our origin, we have purpose, we have destiny.
Yan po ang ibig sabihin ng kanyang self-existence. Nawa mga kapatid, isipin po natin itong konseptong ito. Hindi po tayo mabubuhay kung siya po ay wala. Kasi ang sinisigaw ng buong mundo, wala naman talagang Diyos. Tayo ay nanggaling lang sa bula. Hindi po. Tayo po ay nagmula sa isang makapangyarihang Diyos na nakakaalam ng lahat, na nagmamahal sa atin, na kontrolado ang lahat, at hawak ang ating buhay. Manambahan po tayo sa Kanya. Manalig po tayo sa Kanya. Tanganan po natin ang Kanyang salita sa ating paglakad sa mundong ito. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa ay talimain namin ang katotohanan ng iyong self-existence, na ikaw ay nagmula sa iyong sarili. At dahil doon, ikaw lamang ang Diyos na dapat naming sambahin. Dahil doon, ikaw lamang ang pinagmulan naming lahat. Dahil doon, ikaw lamang ang dapat naming ipamuhay. At dahil doon, ang pagiging kasama mo sa kalwalhatian ang dapat naming asahan. O Diyos na walang hanggan, ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay upang kami ay makakilos ng ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na siyang nagbibigay sa amin ng kanyang basbas at pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ang sabi ng lahat ay magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.